Quarter 1, Aralin 5, Tekstong Persuasive. Sanaysay. Mga layunin. Nasusuri ang tekstong persuasive batay sa estruktura nito, punto, ebidensya at analysis. A. Natutukoy at nauunawaan ang pangunahing argumento o layunin ng isang tekstong persuasive. B. Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng mga datos, estadistika at iba pang impormasyon na nagpapalakas sa argumento ng teksto. C. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na punto sa isang teksto upang maiparating ang mensahe ng may akda. At bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Balikan natin. Panuto, mula sa nakaraang talakayan, itala ang mga natutuhan tungkol sa tekstong persuasive gamit ang sumusunod na concept map. At para sa ikalawang gawain, panuto, suriin ang mga sumusunod na pangungusap at tukuyin ang uri ng kohesyong gramatikal ang ginamit dito. Una, nakatutuwang pagmasdan ang mga alon. Ito ay nakapagpapakalma ng ating isipan. Sagot? Mahusay, ito ay referensya na nasa anyong anapora. Ikalawa, bumalik si Emma sa kanilang bahay at kinuha ang mga naiwang gamit. Sagot? Ellipsis, tama! Ikatlo, aalagaan natin ang kapaligiran nang sa gayon ay mapakinabangan ito ng mga susunod pang henerasyon. Sagot? Tama, pag-uugnay. Ikaapat, patuloy nating linangin ang mga kabataan. Sila ang pag-asa ng bayan. Sagot? Tama, pagkapalit. Ikalima, lubos niyang ikinalungkot ang pagkawala ng kanyang ina. Si Mika ay naging matamlay na bata. Sagot? Tama, referensya na nasa anyong katapora. At para sa ating susunod na gawain, ay tatawagin nating road signs. Narito ang panuto. Tukuyin ang ibig sabihin ng mga karatula sa daan o road signs. Sa unang bilang, ano ang sagot? Tama, bawal tumawid. Ikalawa, tama, bawal pumarada. Ikatlo, tama, bawal mag-U-turn. Ikaapat, mahusay, bawal bumusina. Ikalima, mahusay, madulas ang daan. Mga tanong. Una, ano ang gamit ng mga karatula sa daan o road signs? Ikalawa, ano ang kahalagahan ng ating kaalaman tungkol sa road signs o karatula sa daan? Ikatlo, paano nakatutulong ang mga tekstong biswal gaya ng mga karatulang nabanggit sa pangunawa ng mensahe na nais iparating? Alam mo ba, ang salitang biswal ay tumutukoy sa mga larawan o diagram na ginagamit upang magpakita o magpaliwanag ng ideya. Kaugnay ng aralin ay may tinatawag na tekstong biswal na isang uri ng teksto na nagsasali ng impormasyon sa pamamagitan ng mga larawan, grapiko, disenyo at iba pang elemento ng sining na nakatutulong sa pagpapahayag ng mensahe. Pagsusuri ng tekstong biswal. Kabataang Gen Z. Tignan ang tekstong biswal na ipakikita sa susunod na pahina. Suriin ito at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ayon kay Mendoza 2024, ang mga kabataang Gen Z ay nakararanas ng mga sumusunod na pagsubok sa araw-araw na may kinalaman sa kanilang pag-aaral. Gabay na tanong. Una, ano-anong impormasyon ang ating makukuha mula sa graph? Ikalawa, ano ang ating natuklasan mula sa resulta ng pag-aaral ayon sa nabanggit na graph? Ikatlo, sa iyong palagay, nakatulong ba ang graph upang maunawaan ang ideyang nais iparating ng manunulat? Ipaliwanag. Ikaapat, sa paanong paraan makatutulong ang biswal sa pagsulat ng tekstong persuasive?
Ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Ito ay isang makabayang sanaysay na isinulat ni Andres Bonifacio noong 1876. Layunin nitong gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino, lalo na ng mga Tagalog, sa gitna ng kolonyal na pang-aapi ng mga Kastila. Nilalaman at tema, paggunita sa kasaysayan. Inilalarawan ni Bonifacio ang kasaganahan ng Katagalugan bago dumating ang mga Kastila. May sariling pamahalaan, kultura at edukasyon. Pagtuliksa sa pananako. Ipinakita niya kung paanong ang mga Kastila ay nangako ng kaunlaran, ngunit nagdulot ng kahirapan, panlilinlang at pagkaalipin. Pananawagan sa pagkakaisa. Hinimok niya ang mga Tagalog na magising mula sa pagkabulan, magkaisa at kumilos para sa tunay na kalagayan. Pag-asa sa sariling kakayahan. Binibigyan diin ang pagtitiwala sa sariling lakas at hindi sa mga pangakong banyaga. Mahalagang mensahe. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagbuhatan ng kanilang mga kahirapan. Itinuturo ng katwiran ang tayo'y umasa sa sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Ang sanaysay na ito ay naging mahalagang bahagi ng revolusyonaryong ideolohiya ng katipunan at nagsilbing panawagan para sa pambansang pagkakakilanlan at kalayaan. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Itong Katagalugan na pinamamahalaan noong unang panahon ng ating tunay na mga kababayan, noong hindi pa tumutuntong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabuhay sa lubos na kasaganaan at kaginhawaan. Kasundo niya ang mga kapitbayan at lalong-lalo na ang mga taga-Hapon. Sila ay kabilihan at kapalitan ng mga kalakal. Malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan. Kaya't dahil dito'y mayaman ang kaasalan ng lahat. Bata't matanda at 10 mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Dumating ang mga Kastila at dumulog na nakikipagkaibigan. Sa mabuti nilang hikayat na di umano, tayo'y aakayin sa lalong kagalingan at lalong imumulat ang ating isipan. Ang nasabing nagsipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng kanilang dila sa paghibo. Gayunman, sila'y ipinailalim sa taal na kaugalian ng mga Tagalog na sinasaksihan at pinapagtibay ang kanilang pinagkayarian sa pamagitan ng isang panunumpa na kumukuha ng kaunting dugo sa kani-kanilang mga ugat at yaoy inihalot ininom nilang kapwa. Tanda ng tunay at lubos na pagkatapat na hindi magkataksil sa pinagkayarian. Ito'y siyang tinatawag na sandugo ng Haring si Katuma at ni Legazpi na pinakakinatawan ng hari sa Espanya. Buhat ng ito'y mangyari ay bumibilang na ngayon sa 300 taon, mahigit na ang lahi ni Legazpi ay ating binubuhay sa lubos na kasaganaan. Ating pinagtatamasa at binubusog kahit abutin natin ang kasalatan at kadayukdukan. Ginugugol natin ang yaman, dugo at 10 ng buhay sa pagtatanggol sa kanila. Kinakahamok natin 10 ng tunay na mga kababayan na ayaw pumayag na sa kanila ay pasakop. At gayon din naman na naipagbaka tayo sa mga Insik at mga Olandes na nagbalak na umagaw sa kanila nitong Katagalugan. Ngayon, sa lahat ng ito, ano sa mga ginawa nating panggugugol ang nakikitang kaginhawaang ibinigay sa ating bayan? Ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang naging dahilan ng ating panggugugol? Wala, kundi pawang kataksilan ang ganti sa ating mga pagpapala. At ang mga pagtupad sa kanilang ipinangakong tayo ay lalong gigisingin sa kagalingan, bagkus tayo'y binulag, inihawa tayo sa kanilang hamak na asal, pinilit na sinira ang mahal at magandang ugali ng ating bayan. Iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating bayan. At kung tayo'y mangahas humingi ng kahit gabahid na lingap, ang nagiging kasagutan ay ang tayo'y itapon at ilayo sa piling ng ating minamahal na mga anak, asawa at matandang magulang. Ang bawat isang himutok na ipumulas sa ating dibdib,
ay tinuturing na isang malaking pagkakasala at kara-karakang nilalapatan ng malahayop na kabangisan. Ngayon, wala nang maituturing na kapanatagan sa ating pamamayan. Ngayon, lagi nang ginagambala ang ating katahimikan ng umaalingaw-ngaw na daing at pananambitan, buntong hininga at hinagpis ng makapal na ulila, balot mga magulang na mga kababayang ipinanganyaya ng mga manlulupig na Kastila. Ngayon, tayo'y malulunod na sa nagbabahang luha ng ina sa nakitil na buhay ng anak, sa pananangis ng sanggol na pinangulila ng kalupitan, na ang bawat patak ay katulad ng isang kumukulong tingga na sumasalang sa mahapding sugat ng ating pusong nagdaramdam. Ngayon, lalo't-lalo tayong nabibilibira ng tanikalang nakalalait sa bawat lalaking may iniingatang kapurihan. Ano ang nararapat nating gawin? Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silanganan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong nabulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang liwanag niya'y tanglaw sa ating mga mata upang makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maaantay, kundi lalo't-lalong kahirapan, lalo't-lalong kataksilan, at lalo't-lalong kaalipustaan, at lalo't-lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawaan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala, at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmula ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutungtong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga kaaway. Kaya, o mga kababayan, ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ng ating lakas, sa tunay at sa lubos na pag-asa na magatagumpay sa minimithing kaginawaan ng bayang tinubuan. Ating sagutin. Una, ano ang paksa ng sanaysay? Ang paksa ng sanaysay ay ang pagkakamit ng kalayaan ng mga Pilipino mula sa pangapi ng mga banyaga, lalo na ng mga Kastila, sa pamagitan ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at revolusyon. Nilalayon nitong gisingin ang damdamin ng mga Tagalog bilang kinatawan ng sambayan ng Pilipino upang kumilos para sa tunay na pagbabago. Ikalawa, paano ipinahayag ng may akda ang kanyang pagnanais na dapat gawin ng mga mamamayang Pilipino? Ginamit ng may akda ang masidhing pananalita, halimbawa, ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay ang kasaysayan ng kanilang pagkaalipin. Sa ganitong paraan, ipinapahiwatig ni Bonifacio ang kahalagahan ng pagkabatid sa kasaysayan bilang unang hakbang sa pagkilos. Gumamit siya ng direktang panawagan, emosyonal na apela, at makasaysayang pagbabalik-tanaw upang mapukaw ang damdamin ng mambabasa tungo sa rebolusyon. Ikatlo, dapat bang isaalang-alang ng mga Katagalugan ang nais ng may akda para sa ikabubuti ng bayan? Pangatwiranan. Oo, dapat isaalang-alang ng mga Katagalugan ang adhikain ng may akda sapagkat ito ay nakatuon sa pagwaksi ng pang-aapi at pagkamit ng tunay na kalayaan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pag-unawa sa kasaysayan, nagkakaroon ng mas malalim na kamalayan sa halaga ng pambansang dignidad. Ang kanyang panawagan ay hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng bayan. Ikaapat, sino ang kinakausap ng may akda sa sanaysay? Ilarawan ang karanasang binanggit sa sanaysay. Kinakausap ng may akda ang mga Tagalog
na hindi lamang tumutukoy sa mga naninirahan sa Katagalugan, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Binanggit niya ang mga karanasang may kaugnayan sa pagdurusa, pang-aapi at pananamantala ng mga Kastila gaya ng mataas na buwis, paglalagay ng Pilipino sa mababang katayuan, at pagkakait sa karapatan sa edukasyon at katarungan. Sa iyong palagay, paano nakaapekto sa may akda ang kalagayan ng bansa sa panahon ng imagsikan? Malalim ang naging epekto nito kay Bonifacio. Naramdaman niya ang matinding pangangailangan para sa revolusyon. Sa halip na magpaalipin sa takot, ginamit niya ang kanyang karanasan bilang inspirasyon upang pukawin ang damdaming makabayan ng iba. Ang sanaysay ay bunga ng kanyang pagnanais na iangat ang dignidad ng sambayanan. Ika-anim, ang sanaysay ay isang uri ng tekstong persuasive. Magbigay ng katangian ng tekstong ito na makikita sa sanaysay. Una, direktang panawagan. Tinutukoy ang mamabasa bilang mga Tagalog. Ikalawa, emosyonal na apela. Gumagamit ng matinding damdamin upang hikayatin ang pagkilos. Ikatlo, makapangyarihang argumento. Binibigyang diin ang kasaysayan ng pang-aapi upang patunayan ang pangangailangan ng pagbabago. At ikaapat, pagkapakilos. Tinatapos sa panawagan ng pagkakaisa at revolusyon. Pagsusuri ng tekstong persuasive batay sa estruktura. Ating suriin, gamit ang binasang sanaysay na ang dapat mabatid ng mga Tagalog, gumawa ng pagsusuri ayon sa estruktura nito gamit ang sumusunod na biswal o chart. Paglalahat. Pabaong pagkatuto. Magpabuo ng isang konsepto kaugnay sa paksa. Simulan ng konsepto sa pahayag na nasa ibaba. Paggataya at pagninilay. Paggawa ng sariling tekstong biswal, pangkatang gawain. Panuto. Sagutin ang sumusunod na tanong sa pamagitan ng pagbuo o paggamit ng anumang uri ng tekstong biswal na naaangkop sa ideyang nais ilahad mula sa natutuhan sa binasang sanaysay. Bilang isang kabataan o mag-aaral, ano ang iyong magagawa sa bansa bilang tanda ng pagiging makabayan? Pamantayan sa pagmamarka. Wastong gamit ng biswal, organisasyon ng mga ideya, kalinawan ng pagpapahayag. Narito ang mga puntos na maaari niyong makuha. 5, napakahusay. 4, mahusay. 3, katamtamang husay. 2, di gaanong mahusay. 1, nangangailangan ng pagpapahusay. Pagtataya. Panuto, basahin ang bawat pahayag sa ibaba. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto, batay sa aralin, at mali kung hindi ito totoo. Kung ito ang inyong mga naisagot, mahusay! Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.